Happy Healing Morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Marami po sa atin ang nagbabawas ng pagkain o nagpipigil kumain ng masasarap dahil iniiwasang bumigat ang timbang. Pero meron din po namang ang problema ay kabaligtaran. Kulang naman ang timbang dahil walang kagana-gana sa pagkain. Kahit pa masasarap naman ang inihahain. Ganyan po ang naging problema ng nanay ni Venus na si Jesusa o si Nanay Susing na 82 years old na. Lubos po na nanghina ang kanyang katawan at umimpis na ang kanyang mga kalamnan dahil sa kawalan ng ganang kumain. Panoorin po natin. Ako po ay si Jesusa Halili, taga Bohol, Cardona, Rizal. Ang edad ko po ay 82. Hindi makakain, medyo naayaan ko ang aking kinain, na isusuka. Hindi ako lambot na lambot ako. Yun ang aking naranasan. Ay dinala nga ako sa doktor, check up sa Morong, na blood chem ako. Bumaba nga raw ng potassium ko, dapat i-admit. Ang pagkakaroon ng mababang levels ng potassium sa dugo ay tinatawag po na hypokalemia. Kapag kulang sa potassium ang katawan, naaapektuhan po nito ang functions ng mga ugat at muscles, kabilang na ang puso, at nagdudulot din po ito ng kawalan ng ganang kumain. Ang hypokalemia po ay maaaring maranasan sa anumang edad. Ngunit ayon sa pag-aaral, karaniwan na itong nararanasan ng mga kababaihang nasa edad na 65 years old pataas. Ilan po sa mga sintomas na maaaring maranasan kung may hypokalemia ay ang panghihina, ang madalas na pamumulikat at irregular na ang pagtibok ng puso. Sa Western medicine, ang mild cases po ng hypokalemia ay nireresetahan lamang ng oral medication, pero delikado po ito dahil kapag lumala ay maaaring mauwi sa pagbagal o pagtigil ng pagtibok ng puso na nakamamatay. Paano nakarecover mula sa hypokalemia si Nanay Susing, The Healing Galing Way, at paano nanumbalik ang kanyang lakas, sigla at gana sa pagkain? Alamin po yan mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa Hiling Katanungan, mga tanong tungkol sa mababang potassium ang ating puntutugunan. At mamaya sa Garden of E, tuturuan ko po kayong kumain ng buto ng rambutan na isang magandang source ng potassium at marami pang ibang health benefits. Kaya kung may rambutan po kayo, huwag niyo pong itapon ang mga buto. Bubusugin po namin kayo ng mga pampalakas at pampagana ngayong umaga at ituturo po natin kung paano balansihin ang potassium level sa katawan para hindi manghina o mauwi sa karamdaman. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Doktora, ano po ang HG Herbal para sa low potassium levels? Medyo mababa po ang potassium levels ng nanay ko at medyo nanghihina po siya. Mga payo tungkol sa mababang potassium at pakinabang ng mga buto ng rambutan ang ihahatid ni Dr. E sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Healing Galing. Alamin kung paano pakinabangan ang mga healing halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E. Rambutan po ang tampok nating healing halaman ngayong umaga.
isang kilalang prutas dito po sa atin sa Pilipinas na nauuso sa panahon ng tag-ulan. Alam niyo po ba na ang prutas ng rambutan ay siksik sa sustansya? Mayaman po ito sa fibers, may vitamins, may minerals, at mga antioxidants. May taglay po itong vitamin B5, isang bitaminang mahalaga po sa kalusugan pero hindi kayang i-produce ng ating katawan, kaya't sa pagkain lamang po natin makukuha. Magandang source din po ito ng vitamin C at potassium. Dahil sa sustansyang taglay ng rambutan, nagpapatibay po ito ng ating immunity at nakakatulong din sa digestion. Pinapalusog din po nito ang ating puso, ang mga buto at ang mga muscles ng katawan. Karaniwan na kapag kumain po tayo ng rambutan ay itinatapo natin ang buto, di po ba? Pero alam niyo po ba na pwedeng gawing healthy snack na parang peanuts or mani ang mga buto ng rambutan? Paano? Ituturo ko po sa inyo. At heto nga po ang aking pinrepare na rambutan. Nakapagtanggal na rin po ako ng mga buto kanina habang hinihintay ko kayo. Pero marami pa po tayong tatanggaling mga buto para idagdag natin. Hahatiin natin sa dalawa para mai-compare natin sa mani. Ang kalahati po ng ating maha-harvest na mga buto ay ilalaga natin at i-compare natin sa lasa ng nilagang mani. At ang isang bahagi pa ay ibubusan natin at i-compare din natin sa binusang mani. Magdadagdag lang po ako ng ilang piraso pa ng buto. And by the way, kung gusto nyo pong pakinabangan ang mga buto ng rambutan, ay kailangan ang pipiliin yung variety ay yung tuklapin na tinatawag. Alam niyo po ba yon? So itanong niyo po sa nagtitinda. Ang gusto ko po ay tuklapin para ma-harvest yung buto. Ang isa pa pong variety ng rambutan ay tinatawag na supsupin. Matagal pong matanggal yung lamukot o yung fiber ng rambutan mula sa buto kung supsupin ang inyong mabibili. Kaya itong binili po namin ay tuklapin na variety para nang sa gayon ay mas mabilis po nating maihiwalay ang laman sa buto. At mamaya matitikman natin ang pinaka-version ng peanut ng atin pong rambutan. So pag nakuha nyo na po yung meat, no, yung pinaka-fiber niya, tatanggalin pa po natin, hihiwain natin, at dahil tuklapin nga po itong ating nabili ay madaling matuklap. O, diba? Pangalan pa lang halata na, no? Huwag po ninyong pipiliin ang supsupin dahil malamang puro laway po ang ma-harvest nyo doon. So, ito na po ang laman na i-separate na natin sa buto. Ganyan lang po ang gagawin natin. Huhugasan natin at saka natin ipiprepare sa pagluluto. Magdadagdag lang po ako ng mga buto para mamaya ay may sample ako sa inyo. Eto na po at luto na ang buto ng ating rambutan. Isang sinangag, isang nilaga. Ko-compare natin ang lasa nila sa ating paboritong mani. Ano po? Ang mga rambuto. Tikman natin ang binusang rambuto. Ay, wow! Crispy-crispy. Malapit nang masunog. Kaya lang parang mas mahal sa buto ng mani ito eh, no? Kung ito ang gagawin nating mani substitute, lasang peanuts din siya. May i-compare natin. Tapos sasabayan nyo ng kape. Diba? Sarap. Hinugasan ko lang po ng kape para maiba naman yung lasa sa nilaga, para ramdam ko naman yung lasa ng nilaga. Itong nilaga, syempre, mas malambot. Crispy and crunchy po yung una nating kinain na rambuto na binusa. Ito naman ay nilaga. Pagka nilagyan po tayo ng blindfold, hindi nyo madidistinguish kung ano ito. Parang mani. Gusto ko man po kayong bigyan, pero type ko siya.
Subukan nyo po at huwag nyo itapon ang buto ng rambutan dahil baka makinabang kayo sa rambuto. Yan po ang ating tampok na hiling halaman. Hanggang sa susunod na Garden of E! Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, sabi ni Eileen Ramirez, Doktora, ano po ang HG Herbal para sa low potassium level? Salamat po. At sumusunod ang tanong ni Gian Lozano, sabi niya, good morning po Doktora, medyo mababa po ang potassium levels ng nanay ko at medyo nanghihina po siya. Ano po ang magandang ibigay sa kanya? Okay, tinatanong ni Eileen kung ano ang HG product na maganda para sa mga may hypokalemia o bumaba ang potassium sa dugo. Ano po? Ang healing food tablet na tinatawag natin ay mataas sa potassium. Ito po yung Arthrospira tablet natin na available sa lahat ng physical outlets ng Healing Galing at sa nag-iisang online shop po natin, no? Sa Facebook shop, yan. Sino-supplement natin yan sa holistic approach ng gamutan, Eileen at Gian, no? Itong ating healing food tablet ay berdeng tableta na may tatak na HG para sigurado kang healing galing yun, hindi peking galing, no? Idadagdag lang po natin ang ating Arthrospira tablet, 10 tablets, together with meals po yon, kasabay ng pagkain. Pwedeng before or pwedeng sa kalagitnaan ng pagkain or after, no? Ang tigsa 10 Arthrospira tablet intake, yan. 3 times a day, Eileen at Gian, no? At wala po tayong ini-endorse na ibang oil, kundi Healing Galing oil lamang. May mga tatak ng Healing Galing para hindi po tayo ma-fake. Naku, okay. Imamassage po gently ng Healing Galing oil, tinatapping-tapping, tapos nag-flexing ang mga paa, dyan nagsisimula po yung discomfort, di ba? Kailangan ay sinistimulate ng gentle massage ng Healing Galing oil. Mas matagal, mas maganda. Sundan ang pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. Kung gagawin po yan araw-araw, 1 week lang, makaka-recover na ang pasyente. So, isasabay natin itong ating mga herbal supplements sa Healing Galing sa tamang pagkain na kailangan ay mayamang-mayaman sa potassium-rich food. Kung bumababa ang potassium sa system, kasi dapat nating maalalayan ang mga muscle sa system para hindi naninigas ang pasyente, para hindi nanlalambot, no? At para maayos at tumibay ang muscles ng puso, para yung ejection fraction o yung kanyang pagtibok ay maging normal. Nandyan ang tulong ng saging, number 1 po, no? Ang suggestion ko palagi sa pasyente, pag kumakain ng 3 square meals, wag na pong kanin kasi walang potassium ang rice. Kaya saging, saba ang substitute natin. Nilagang saba, no? Tapos may ulam tayo na may mga sabaw na madadagdagan pa natin ng potassium rich na mga ulam. Pero sa prutas, bukod sa saging, lahat ng klase ng saging po pwede. Mas madami, mas maganda. Pwedeng halimbawa, ang pinaka-rice substitute ninyo ay saba at ang inyong dessert ay latundan or lakatan, okay? Pwedeng banana cue, pwedeng nilaga, no? Mas maganda yung may sabaw, pwedeng nilugaw na saging, na saba. Pwede po yun. Okay. Now, sa mga mahinang kumain, i-blender nyo na po ang saging para dire-diretsong iinumin na lang. Lalagyan ng konting malinis na tubig, di ba? Pwede rin gawin yan sa avocado na napakayaman sa potassium. Yan. Ang oranges, kung gustong makatas na rich in potassium, oranges naman. Ang strawberry ay kasama po sa mataas na potassium, no? Rich na ating fruit. At sa gulay, nandyan ang kamatis, pwede, ang spinach, no? Damihan natin. At meron pong specific na mushroom, yung button mushroom na puti, yan, mayaman po yan sa potassium. Ang ating kalabasa, pwede rin po yan at pwede nating i-substitute sa kanin, no? Ang patatas, ganun din po. I-consume natin ng parang rice substitute, pwede, or kasama sa ulam. At wag na natin tanggalin yung balat ng patatas.
hugasang mabuti, i-brush po yung pinakabalat ng ating patatas, mas mayaman po sa potassium yung balat eh. So isama na natin, linisin lang mabuti. Sa karne, ang pork, no, ay mayaman sa potassium. At syempre, ang gatas po, kung iinom ng gatas ang ating pasyente, usually ang potassium at magnesium, magkasama yan dito sa mga binabanggit ko po mga pagkain na mahalaga para sa mga pasyente na